yung synergy dito, yung faith at saka yung gawa, hindi nagiging magkapantay. Ngayon, nakikita ninyo na magkasamang kumikilos ang faith at ang gawa. Yes, dyan muna tayo, Mark Paul. Mm. Diyan muna tayo. Yung unang-unang gusto ko i-discuss, Mark Paul, magkasamang kumikilos yung faith saka yun ang gawa. Yes. Yun ang sinasabi ni James eh. Ano gamit ng faith mo kung walang kasamang gawa? Yung term na ano dito, Mark Paul, kasamang gumagawa, sa Greek na original yan ay synergy. At alam ko ninyo ibig sabihin ng synergy, yung word na syn ay prefix yun sa Greek, S-Y-N. Ang ibig pong sabihin ng syn ay kasama. Tapos yung energy ay energeio. Energeio naman sa Greek. Doon naman nanggaling yung salitang energy o power. So, ibig sabihin ng synergy, pinagsasama yung power ng faith at saka ng works. Yung po kinakailangan mangyari sa atin, mag-synergy, magkasama yung faith at saka yung works natin. Kasi sabi dito ni James, hindi po pwedeng faith lang, belief lang. Kasi kailangan may kasamang gawa. Yun talaga ang punto dyan, synergy ang faith at ang gawa. Pero Mark Paul, kapag nagsisynergy yung dalawa, magkapantay ba yun? Halimbawa, yung boss mo, sinabi sa'yo, Mark Paul, may trabaho ako dito pero hindi ko kaya mag-isa to. Samahan mo nga ako mag-work together tayo dito. Nagiging kapantay ka ba ng boss mo? Hindi, Pastor. Hindi, So, ganoon din po. Yung synergy dito, yung faith at saka yung gawa, hindi nagiging magkapantay. Yes. Maski nag-work together sila, hindi sila nagiging magkapantay. Yes. Kumbaga, mas mahalaga? Faith o gawa? Tanungin kita, Mark Paul, ha? Anong mas mahalaga? Faith o gawa? Mas mahalaga, Pastor, yung faith kasi ngayon yung hands natin sa pagtanggap ng righteousness or ng salvation na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ng libre. May isa pa akong gustong i-quote na text, Mark Paul. Yung isa pang text na gumagamit ng salita synergy ay nasa Mark 16:20. Basahin mo nga. Tensya ka na, nasa iyo magandang Bible eh. Sige lang po. Mark 16:20. Ginagamit din dyan yung salitang synergy. Ano? Sabi po dito, pumunta ang mga disciples sa lahat ng lugar para i-preach ang magandang balita. Tinulungan sila ng Panginoon dahil sa mga himala na nagagawa nila, napatunayan nilang totoo ang pinipreach nila. Okay, so yung salitang tinulungan, yan yung work together, yan yung synergy sa Greek. So yung Panginoon, tumulong sa kanila, gumagawa yung mga disciple, pero tumulong sa kanila yung Panginoon, nag-synergy sila, nag-work together sila. Tanong ko ulit, magkapantay ba yung Panginoon at yung mga alagad? Siyempre hindi. Mas mataas pa rin yung posisyon ng Panginoon kaysa mga alagad. Pero sa kabutihan niya, pinili niya yung mga alagad na mag-work together sa kanya, kasama niya. Hindi naman pwedeng magmalaki yung mga alagad. Uy, gumagawa kami kasama ng Panginoon, kapantay na namin ng Panginoon. Hindi naman po pwede, So, ganun din po sa faith at saka sa works. Kapag nag-work together sila, hindi ibig sabihin na magkapantay sila, mga kapatid. Mas mahalaga pa rin yung faith kesa sa works. Hindi rin po pwede na mag-focus tayo sa works. Yun ang problema, alam mo mga kapatid. Alam mo, Mark Paul, yung problema ng mga gumagamit nito para idiin yung works, yung focus nila nasa works eh. Yes. Ang nangyayari pa niyan, Pastor, ang punto nila or ang pinaka tutok nila doon sa talata is yung works na. Tapos sasabihin nila, hindi pala po pwedeng yung faith lang. Ang nangyayari, Pastor, yung faith na nagiging lang. Oo nga. Mahinang klase. Oo, nagiging lang. Kundi kailangan mo ng works. Tapos yung para nangyayari, Pastor, yung faith kapag wala yung works, mahina na yung faith. So hindi po sila ganon. They work together nga. Malakas yung faith. Dahil malakas yung faith,
pwede kang pwedeng mag-synergize sa'yo yung works na meron, kakakibat yung faith na yon.